Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Retired General, hinamon si Marcos Jr. sa isyu ng buwis. Umani ng reaksyon ang pahayag ni retired Brigadier General Orlando De Leon matapos niyang direktang hamunin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng matagal ng isyu nang umano hindi nabayarang buwis ng pamilya Marcos. Sa kanyang official Facebook, iginiit ni De Leon ang kanyang panawagan. Mr. Marcos, your family has more or less 250 billion in unpaid taxes. Bayaran mo na lang yan, puro ka utang animal. Ang naturang pahayag ay muling nagbukas ng diskusyon hinggil sa isyu ng estate tax na matagal nang iniuugnay sa pamilya Marcos. Isang usaping paulit-ulit na lumilitaw sa pampublikong diskurso lalo na sa gitna ng mga isyong pang-ekonomiya. Lumabas ang komentong ito kasabay ng mga ulat na ang administrasyon ay naghahanap ng pondo upang tugunan ang epekto ng global oil crisis, kabilang ang pagbebenta ng ilang ari-arian ng gobyerno upang madagdagan ang pambili ng supply ng langis sa bansa. Bagamat wala pang direktang tugon ang Malacanang sa pahayag ni De Leon, patuloy na nagiging sentro ng usapan ang balanse sa pagitan ng pangangailangang punduhan ang mga agarang pangangailangan ng bansa at ang panawagang para sa accountability sa mga matagal ng isyong pinansyal. Malala ko sa eleksyon ng 2022, issue na ito binabato sa BBM. Kung hindi ako nagkakamali, parang 230 billion. Supreme Court decision na ito. Inuutosan ng Supreme Court ang Marcos family na magbayad ng 230 billion na estate tax. Ang tanong, bakit ngayon hindi pa nagbabayad? Nagpapaliwanag si BBM noon, nakalimutan ko na ano yung paliwanag niya. Dahil maka-BBM tayo noon, wala. Issue lang yan, pabayaan yan. Ganon ako noon I don't know sa inyo. Ngayon, dapat magbayad na. Bakit yung ordinaryong government employee, automatic yung buwis niya, withholding tax, no choice, magbayad ng buwis. Bakit ang Marcos family, na decision na ito ng Supreme Court, kinakalimutan na lang Ang laki kaya yan, 230 billion. Kung tama yung pagkaalala ko, basta 200 plus billion ang babayaran nilang buwis sa gobyerno. I don't know paano kinumpute yan ng Supreme Court, but it's decision ng Supreme Court nga, it's final. Executory, I don't know bakit hindi pa pipilitin na. So, magbebenta sila ng ari-arian. I think, kung matuloy yung pagbebenta nila ng ari-arian natin, 194 billion ang magiging income. Kaya lang, mawalan na naman tayo ng property. Halos maubos na nga mga government assets natin noon. Ang daming ibinenta ni Fidel V. Ramos. So ito, magkakamag-anak yan, Ramos at Marcos. Ayun, magbebenta. Ang isa pang ibebenta, yung My Long property. I think dyan sa Ermita ba o Intramuros. Isang prime estate. Pinaghirapan ng Tatay Digong natin noon na bawiin mula sa mga Lopezes. Ngayon na nabawi, ibebenta na naman ng Marcos. Okay lang sana kung ibenta na direct na mapupunta sa mga nangangailangan. I don't know kung anong mangyari pag
Example, yung benta ng gold bars, ilang billion yun. Di natin alam saan napunta. Tapos ngayon, magbebenta ulit sila ng ari-arian natin, 194 billion. Ang laki. Yung, meron pa, yung pinakialaman nila na pundo. Yung 107 billion na pera ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Pinakialaman din nila yan. Parang kasabay noon yung PhilHealth na 60 billion. Ang PhilHealth, ibinalik. Kailang tayo pa rin nagbalik. Silang naglustay, bali wala na yun. Naibalik yung 60 billion galing na sa budget ng 2026. Kaya double jeopardy. Double kill ang taong bayan yung PhilHealth issue na yan. So, I don't know. Ako, wala na akong maasahan dyan. Yung magbabayad sila, wala na yan. Maliban lang, ito 2028, pag upo ni BP Sara, yan na, baka pwede na kasi accountability. So, hindi lang yung mga nagnakaw, ito, hindi naman siguro nakaw ito, hindi lang nila na bayaran, kaya dapat bayaran ninyo. Mayaman naman ang Marcos. I don't know, ano nang nangyari yung balita noon na Marcos Gold. Maraming bumoto dito sa kandidatong BBM dahil naniwala sa mga Talyano Gold. Ako naman, paniwala ko noon. Na pag nakaupo itong Marcos, susundin niya yung last will and testament ng kanyang ama. Pag makuha nila yung Marcos Gold, ang karamihan, ibabalik sa taong bayan. But, wala. Nakakuha na ba sila? Palagay ko, hindi pa eh. Biglang naalis si Biden. Kasi, ang unang nakausap ng Marcos family, Biden administration. Parang makukuha, naging Trump. Hindi nila kaya si Trump. Itong si Trump, mautak ito. Hindi mo siya basta-basta madadala sa bula-bulati. Okay? So, kailan magbayad? 230 billion state tax. Yan ang tanong ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para sila naman makapagpatayo ng mas maayos nilang tirahan. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Una ni ang natagaan og sen. Salamat po kayo sa aning nangatag aning sin kay ay Nakatop na ka. Og karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na Mogero. So dako na gid kayo og mga buslot. Makita gid nato nga karaan na gid kayo ang iyang ngero. Ang putol-putol na ang ngero. Kita gid nato nga wa na gid nagpariha. So muna ni ang ilang pagpuyo sa ilang kahimtang sa ilang abuhan ng gani, ilang kusina. Muna ni ang ilang kahimtang, kayo yan natupsa. ilang tuluganan. O karon kol pila na ni ang imong atop ka tuig nga ani nang itsura buslot na gid kaayo. Mga napulo na ni katuig. Napulo na katuig. So nga naman kol sa kadugayon na napulo na katuig ang imong balay nga buslot na gid kaayo ang atop wala gid ka nakapuli og atop. Tungod sa karisod manggod kay nakoy kwarta nga makita. Igara po nako i-print sa among mga konsumo, mga kalimito namo sa balay mo ra gyud. Di na mo pagauto pagka palit di na magayon ni mo man akong balay. So naa ka estudyante kol wala. Na Pila ka buok imong estudyante? duwa na college ang isa. High school. College ug high school. So kuan dito ra gid makuan ang imong kwarta pod sa ila. So unsa imong trabaho kol? Farmer raman. Mag-uuma lang gyapon. So igo ra gyapon ang imong income. Igo ra gyapon. Mm. Mas ginaw sa tamang usasin. Oo.
Salamat. kayo. Oo, salamat kayo ko. Tungod sa kadugayon na natabangan gid ko. Sige, sige. Pangandoy ra gyud ako akong gipangandoy. Mm. Natabangan rin ko aron mamalagyan niya akong balay mato. Mm.